Lumapag ang eroplano sa Naiya. Dapat sana'y nasa El Nido ako ngayon, kasama si Paulo, ang asawa ko, para tapusin ang aming honeymoon. Ngunit isang maliit na asul na krus sa isang pregnancy test ang nagbago ng lahat. Isang sanggol. Ang aming sanggol. Gusto kong sabihin ito sa kanya ng personal sa isang espesyal na paraan. Sumakay ako ng Grab papunta sa aming condo unit sa Bonifacio Global City. Akala ni Paulo, makalipas pa ang 2 araw ang balik ko. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa isip ko. Paano kung magtago ako at hintaying dumating siya at saka ako lalabas kasama ang sorpresa? Perpekto. Nagtago ako sa aparador sa aming kwarto. Tahimik ang dilim. Hinaplos ko ang aking tiyan. Malapit mo nang malaman. Bulong ko sa isip. Narinig ko ang susi sa pinto. At mga boses. Hindi lang si Paulo, kundi pati si Isabela, ang biyenan ko. Ang tono niya ay nagpatindig ng balahibo ko. Lumapit sila sa sala, katabi ng kwarto. Hindi ka na sana pumunta rito, Mama, sabi ni Paulo. Tense ang boses niya. Kailangan nating mag-usap, sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Nauubos na ang oras. Maaari niyang matuklasan ang mga insurance policy anumang oras. Pinigil ko ang aking hininga. Mga policy. Alam ko, sabi ni Paulo. Pero iba na ngayon. Pareho lang ito tulad ng sa papa mo. Singhal ni Isabela. Negosyo iyon. At negosyo rin ito. Walang maghihinala ng atake sa puso sa isang kabataang babae, hindi tulad ng sa papa mo. Atake sa puso, tulad ng sa papa ko. Pinagpawisan ang aking mga kamay. Kinuha ko ang aking cellphone at gamit ang nanginginig na mga daliri, pinindot ang record. Manahimik ka, bulong ni Paulo. Mahina ang papa, hindi tayo. Malaki ang halaga. Kailangan nating kumilos bago pa siya makipag-usap sa isang abogado. At yung isa, nasa proseso na. Tuyong sagot ni Paulo. Ang mga patak, hindi niya mapapansin. Gumana ito sa pagkalaglag niya. Isang hikbi ang bumara sa aking lalamunan. Ang pagkalaglag ko. Inalo ako ni Paulo noon. Sabi niya, normal lang daw iyon, na hindi ko kasalanan. Mabuti, sabi ni Isabela. Narinig ko ang tunog ng isang mabilis na halik. Itago mo ang mga papeles. Ako na ang bahala sa iba. Huwag kang maging mahina. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Sumara ang pinto. Pagkatapos, ang mga yabag ni Paulo ay patungo sa kwarto. Huminto siya sa harap ng aparador. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Ngunit hindi niya ito binuksan. Pumunta siya sa kanyang study. Narinig kong umikot ang susi. Naghintay ako. Lumabas ako ng aparador. Hindi ako maaaring manatili. Nasa akin ang recording. Totoo ito. Naalala ko ang kanyang mga salita. Ang datihang lugar. Ang kanyang study. Palaging nakakandado iyon, pero may maliit na bintana papunta sa service landing na laging nakabukas. Walang pag-aalinlangan. Umakyat ako sa hagdanan ng serbisyo. Bahagyang nakabukas ang bintana ng study. Dahan-dahan, inabot ko ito at pumasok. Bumagsak ako sa loob. Maayos ang study. Nakita ko ang kahadiyero sa tabi ng mesa. Isinusulat ni Paulo ang mga kombinasyon sa isang kuwaderno. Binuksan ko ang kanyang drawer. Naroon nga. Sinubukan ko ang mga numero. Wala. Sinubukan ko ang petsa kung kailan kami unang nagkakilala. Isang click at bumukas ito. Sa loob, puro mga folder. Ang una ay may nakasulat na life insurances. Binuksan ko ito. Nakita ko ang pangalan ko. Emilia Santos. Isang halaga na milyon-milyon. Benepisyaryo, Paolo Valdez. Isa pang policy at isa pa. 3. Tulad ng sinabi niya, sa ilalim, isa pang folder. Luis Santos, ang aking ama. Ang kanyang policy. Benepisyaryo, Isabela Montes, ang aking madrasta. Malaki rin ang halaga. Ang huli ay isang litrato, ang aking ama. Bata pa. Kasama ang isang babaeng hindi si Isabela. Mayroon siyang mga mata ni Paulo. Sa likod, sulat kamay ng aking ama. Elena, mahal ko. Alagaan mo ang ating Emilia.
Huwag mo sanang hayaang malaman niya. Si Elena, ang ina ni Paulo, na ayon sa kanya ay namatay noong ipinanganak siya. Isang ginaw ang bumalot sa akin. Lahat ay nagtugma. Hindi lang nila ako gustong patayin. Pinatay na nila ang aking ama at marahil pati ang tunay na asawa niya. Ako na ang susunod. Isinilid ko ang mga papeles at ang litrato sa aking bag. Lumabas ako sa bintana. Sa labas, maningning ang sikat ng araw. Ang dati kong buhay ay tapos na. Ngayon, ang mahalaga lang ay mabuhay at pagbayarin sila. Naghanap ako ng contact sa aking telepono. Isang kaibigan, si Bea, ang nagbigay nito sa akin noon na parang biro. Para kung sakali, sabi niya. David Reyes, investigador. Tinawagan ko ang numero. Hello? Sabi ng isang malalim na boses. Kailangan ko ng tulong, sabi ko. Ang boses ko'y kalmado at kakaiba. Gusto akong patayin ng asawa ko at ng biyenan ko. Pagkatapos kong makausap si Miguel, ang investigador, nagkasundo kaming magkita kinabukasan sa isang tahimik na kapihan sa Kapitolyo. Ngayon, kailangan kong umaktong normal. Bumalik ako sa aming unit. Kinaladkad ang maleta nang may sinasadyang ingay. Hello! Nandito na ako! Sigaw ko, pilit na pinasasaya ang aking boses. Tumatakbong lumabas si Paulo mula sa study. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Gulat, takot, at pagkatapos ay isang malapad, pilit na ngiti. Ems, mahal, anong ginagawa mo rito? Akala ko sa Huwebes ka pa babalik. Amoy niya ang kanyang pabango, ngunit mayroon ding tensyon. Namiss kita. At may sorpresa ako. Sabi ko, tinititigan siya sa mata. Sinubukan kong hanapin ang mamamatay tao, ngunit ang nakita ko lang ay ang aking asawa, ang lalaking minahal ko. Nakakadurog ng puso. Sorpresa? Mas maganda pa sa mga paglubog ng araw sa El Nido? Biro niya, habang lumalayo. Napansin kong ipinasok niya ang kanyang kaliwang kamay sa bulsa ng pantalon, marahil para i-silent ang cellphone. Higit pa. Pero mamaya ko nasasabihin. Kailangan ko munang maligo. Nakakapagod ang biyahe. Pagsisinungaling ko. Kailangan kong lumayo sa kanya, bago ako pagtaksilan ng aking mga nerbiyos. Sige, mahal. Tatapusin ko lang itong ilang trabaho. Pumasok siyang muli sa study. Sumara ang pinto, pero hindi ko narinig na umikot ang susi ngayon. Marahil ay sobrang tiwala siya. O marahil ay nagmamadali. Pumunta ako sa banyo. Binuksan ang mainit na tubig. At umupo sa gilid ng bathtub, nanginginig. Tapos may naalala ako. Ang cellphone niya. Nakita ko itong ginamit niya kanina lang. Paglabas ko ng banyo na nakabalot sa tuwalya, nasa kusina si Paulo. Naghahanda ng isang baso ng alak. Ang cellphone niya ay nasa ibabaw ng counter, nakataob. Kukunin ko lang ang moisturizer ko, sabi ko, habang dumadaan sa malapit. Tumango siya, nakatuon sa cork. Sa isang mabilis na kilos, binaligtad ko ang kanyang telepono at pinindot ang screen. Humingi ito ng code. Nagkamali ako. Ngunit bago ito malak, nakita ko ang notification mula sa isang file app sa tray. Talaan ng dosis. PDF tinanggal. Nanlamig ang dugo ko. Talaan ng dosis. Lumingon siya. Nahanap mo ba? Oo. Ngumiti ako habang papalayo. Pagod lang ako. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang teatro. Nagsasalita siya tungkol sa mga proyekto. Tumango ako. Ang isip ko ay nasa ibang lugar sa recording, sa kaha de hierro, sa mga salitang pagkalaglag at mga patak. Nang tumayo siya para kunin ang mga plato, ang kanyang telepono, na nasa mesa na ngayon, ay nag-vibrate ng bahagya. Umilaw ang screen. Isang mensahe mula kay Bea, ang best friend ko, ang lumitaw sa preview. Pau, hindi ko na kaya to. Mali yung nangyari kahapon. Kaibigan ko si Ems. Huminto muli ang mundo. Si Bea at si Paulo. Kahapon, habang ako ay dapat nasa Palawan. Mabilis niyang kinuha ang telepono, binura ang notification ng hindi tinitingnan. Email lang mula sa trabaho, sabi niya. Ah, sagot ko.
Itinusok ang tinidor sa isda na hindi ko na malunok. Kinabukasan, pumunta ako kay Dr. Ramos, ang aking OBGYN, para sa unang opisyal na pagbisita sa pagbubuntis. Ayos naman ang lahat, sabi niya. Malakas ang tibok ng puso. May nabanggit siya habang tinitingnan ang aking history. Nakikita ko na nagkaroon ka ng spontaneous abortion 2 taon na ang nakalipas. Biglaan iyon. Walang naunang sintomas. Minsan, sa mga bihirang kaso, may ilang mga kemikal na maaaring magdulot ng katulad nito. Umiinom ka ba ng anumang bagong gamot noon? Wala po, sabi ko, habang kumakabog ang dibdib. Yung mga prenatal vitamins lang na inireseta ninyo. Kumunot ang noo niya. Pareho ng mga inireseta ko sa'yo ngayon. Interesante. Bueno, ituloy mo lang yan. Siyempre. Mahalaga yan. Umalis ako sa klinika na parang masusuka. Ilang mga kemikal. Ang aking mga bitamina. Ang mga bitaminang masigasig na inihahanda ni Paulo tuwing umaga, kasama ang aking kape. Para sa kalusugan mo at ng baby, sabi niya. Hindi ako umuwi. Pumunta ako sa isang botika malayo sa aming lugar at bumili ng isang kahalintulad na bitamina. Pagkatapos, sa isang bar, ibinuhos ko ang laman ng aking lalagyan ng tableta sa isang napkin at pinalitan ito ng mga bago. Itinago ko ang mga luma sa isang maliit na plastic bag. Ebidensya. Pagkatapos, nakipagkita ako kay David Reyes sa kapihan sa Kapitolyo. Siya ay isang lalaki na nasa 50s, kalbo, na may matalino at pagod na mga mata. Ikinuwento ko ang lahat, maliban sa tungkol kay Bea. Ibinigay ko sa kanya ang recording, ang mga larawan ng mga papeles ng insurance, at ang plastic bag na may mga bitamina. Seryoso ito, Ginang Santos, sabi niya. Hindi na tinag. Seryosong seryoso. Iimbestigahan ko si Isabela Montes at ang una niyang asawa, ang ama ni Paulo. Iwanan mo sa akin ang iyong disposable phone. Huwag mong gamitin ang personal mo para sa anumang mahalaga. May isa pa po, dagdag ko. Ibinaba ang boses. Ang kaibigan kong si Bea. Sa tingin ko, sila ng asawa ko. Tumango si David. Iimbestigahan ko rin. Mag-ingat ka sa kanya. Nang hapong iyon, sinabi ni Paulo na mayroon siyang business dinner. Alam kong kasinungalingan iyon. Sinundan ko siya. Kumuha ako ng isang hindi kapansin-pansing taxi. Nagmaneho siya patungo sa isang apartment sa Ortigas. Hindi iyon opisina. Naghintay ako. Pagkalipas ng isang oras, lumabas si Bea mula sa lobby. Inayos ang kanyang damit at naglakad palayo ng mabilis. Kinakabahang tumitingin sa paligid. Hindi lumabas si Paulo. Tahimik akong umiyak sa taxi pabalik. Ang kataksilan ay isang halimaw na may maraming ulo. Makalipas ang 2 araw, tinawagan ako ni David sa disposable phone, Isabela Montes. Ang una niyang asawa, si Ginoong Valdez, ang biolohikal na ama ni Paulo, ay namatay sa atake sa puso sa edad na 40. Isang routine autopsy. Walang kahina-hinala. Nakatanggap siya ng malaking insurance. Nag-asawang muli siya pagkatapos ng 2 taon sa isang inhinyero, si Luis Santos, biyudo at may isang anak na babae. Kayo po, bulong ko. Eksakto, tungkol kay Bea. Huminto siya. Nagkaroon sila ng maikling relasyon, ilang taon na ang nakalipas, bago kayo naging seryoso. Mukhang tapos na. Hanggang ngayon. Salamat, David. Isa pa, Emilia. Ibinigay ko ang plastic bag ng bitamina sa isang kontak sa laboratorio. Susuriin nila ang nilalaman. Babalitaan kita. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang aking mga gamit. Napansin kong bahagyang magulo ang drawer ng aking bedside table. May naghalungkat si Paulo. Hinahanap ang ano? Ang recording. Ang mga papeles ay hindi niya mahahanap. Nakatago ang mga iyon sa isang locker sa PITX terminal. Nang gabing iyon, sa hapunan, naging napakalambing ni Paulo. Pinagsilbihan niya ako ng tubig mula sa isang bagong pitsel. Filtered water, mas puro para sa baby, sabi niya nang may ngiti. Bago uminom, nagkunwari akong umubo at natapon ang baso sa mantel. Ay, ang lampa ko. Walang problema, mahal, sabi niya habang nililinis ito.
Ngunit nakita ko ang isang kisap mata ng inis sa kanyang mga mata o pagkadismaya. Habang naglilinis siya, isang maliit na papel ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang jacket. Dahan-dahan ko itong inapakan at pagkatapos, habang kinukuha ang napkin, itinago ko ito. Nang maglaon, sa banyo, tiningnan ko ito. Botica San Martin, San Fernando, paulit-ulit na pagbili ng gamot na propranolol, isang beta blocker, para sa anxiety, hypertension, at para magdulot ng atake sa puso sa mataas na dosis. Naalala ko ang tinanggal na file sa kanyang telepono. Talaan ng dosis, PDF, at ang mga salita ni Dr. Ramos, ilang mga kemikal. Tumunog ang aking disposable phone. Isang mensahe mula kay David. Resulta mula sa lab. Tumawag ka. Habang nag-aapoy sa aking kamay ang resibo mula sa San Fernando. Tumawag ako. Ang boses ni David ay seryoso. Emilia, ang mga bitamina na ibinibigay sa iyo ng asawa mo ay may bakas ng misoprostol. Ito ay isang gamot na sa mga unang linggo ay maaaring magdulot ng pagkalaglag. Pagtatapos ko, ang boses ko'y parang sinasakal. Oo, at ang blood test na ipinasa mo sa akin mula sa dati mong pagkalaglag ay nagpapakita ng mga marker na tugma rito. Hindi iyon natural, Emilia. Iyong ay sinadya. Binaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng banyo. Wala nang takot sa aking mga mata. Tanging isang malamig at ganap na determinasyon. Bukas, pupunta ako sa San Fernando, sa Botica San Martin. Kailangan ko ng kumpirmasyon. At pagkatapos, kakailanganin ko ng isang plano. Dahil ngayon, alam ko na ang katotohanan. At pinaghihinalaan na nila ito. Nagbago na ang laro. Kabanata 3. Ang bus papuntang San Fernando ay umuusad sa gitna ng mga tuyong burol. Sa aking bag, ang resibo mula sa Botica San Martin ay parang nag-aapoy. Pinayuhan ako ni David na huwag nang pumunta. Naiimbestigahan na niya ito. Ngunit kailangan kong gawin ito mismo. Kailangan kong makita ang mukha ng nagbebenta ng lason na tumapos sa buhay ng aking ama at ngayon ay inihahanda para sa akin. Nagsuot ako ng sombrero at salamin. Pakiramdam ko ay isa akong espiya sa sarili kong buhay. Akala ni Paulo ay nasa isang interior design workshop ako sa Cebu. Nagpadala ako sa kanya ng pekeng larawan ng airport na mabilis kong in-edit. Ang kanyang sagot ay isang simpleng, "Enjoy, mahal. Miss na kita." Ang mga salita ngayon ay may lasa ng metal at kasinungalingan. Ang San Fernando ay tila isang labirinto ng bato na nagtatago ng mga lihim. Ang Botica San Martin ay nasa isang makitid na kalye malapit sa katedral. Ito ay isang maliit, lumang establisimento na may kupas na kahoy na signboard. Isang amoy ng mga halamang gamot at alikabok ang sumalubong sa akin pagpasok. Sa likod ng counter, isang matandang lalaki na may salamin at kulay abong apron ang nagre-repaso ng ilang mga papeles. "Magandang umaga po," sabi ko. Sinusubukang gawing normal ang aking boses. "Magandang umaga, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko?" Ang kanyang tono ay magalang, ngunit parang wala sa sarili. "Sana po matulungan ninyo ako. Medyo delikado po kasi ito." Inilabas ko ang nakatuping resibo mula sa aking bulsa at ipinatong ito sa counter. Ang asawa ko po kasi ay madalas bumili ng gamot niya rito, propranolol, pero napakamakalimutin niya. Kailangan ko lang pong kumpirmahin ang eksaktong dosis para mapalitan ko sa Maynila. Natatakot po akong nagkamali siya sa pagsabi sa akin. Kinuha ng parmasyutiko ang resibo, inayos ang kanyang salamin, at tiningnan ito. Pagkatapos ay mas maingat niya akong tiningnan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, mula sa pagiging wala sa sarili tungo sa banayad na pag-iingat. "Valdez." "Paolo." Basa niya ng mahina. "Oo, naaalala ko siya. Isang customer sa loob ng maraming taon. Laging nasa oras." Huminto siya. "Ngunit, ma'am, confidential po ang mga datos na ito. Hindi ko po pwedeng." "Alam ko po, alam ko." Pinutol ko siya, habang kinukuha ang aking pitaka. Ipinakita ko ang aking ID.
Ako po si Emilia Santos Valdez, ang asawa niya. Heto po, at ibinaba ko ang aking boses. Ang totoo po, nag-aalala ako. Sabi niya para raw sa anxiety. Pero minsan ay sobra ang naiinom niya nang hindi sinasadya. Kasi po, ang kanyang ama ay may problema sa puso. Alam niyo na, at natatakot ako. Iniwan kong nakabiti ng pangungusap na may bahid ng tunay na pag-aalala sa aking boses. Ang kuwento tungkol sa ama ay hindi kasinungalingan. Tanging ang sanhi lamang. Ang parmasyutiko, si Mang Antonio ayon sa kanyang nameplate, ay tiningnan ang aking ID at pagkatapos ay ang aking mukha. Lumambot ang kanyang tingin. Ang pag-aalala ng isang asawa ay isang bagay na naiintindihan niya. Naiintindihan ko, sabi niya, bumuntong hininga. Mataas na dosis ito, 100 milligrams. Normal para sa ilang uri ng aritmia. Pero ibinaba niya ang kanyang boses. Para sa isang binatang mukhang malusog, ito ay isang malaking dosis. At ang dalas, binibili niya ito buwan-buwan. Minsan, inuutusan niya ang isang matandang babae na kunin ito ang kanyang ina. Marahil, si Isabela. Oo, ang kanyang ina. Kinumpirma ko habang malakas na kumakabog ang aking puso. At palagi ba siyang bumibili ng ganyang dosis? Kumunot ang noo ni Mang Antonio. Hindi. Noong una, ilang taon na ang nakalipas, 25 milligrams lang. Pagkatapos ay tumaas sa 50. At ganoon na mula mga 5 taon na siguro. 5 taon. Ang panahon. Kung kailan namatay ang aking ama. Isang biglaang atake sa puso. At dati, bago pa kami maging mag-asawa, giit ko. Sinusubukang hindi manginig. May dala ba siyang ibang reseta? Para sa ibang pangalan? Nanigas ang parmasyutiko. Ma'am, iyan po ay. Pakiusap po. Bulong ko, at ang aking mga mata ay napuno ng luha ng hindi pilit. Ang pagod at takot ang gumawa ng trabaho. Gusto ko lang po siyang tulungan. Nag-alinlangan siya, tumingin sa walang taong pinto ng kalye, at yumuko, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Matagal na panahon na, noong nagsisimula pa lang ako rito kasama ang aking ama. Isang lalaking Valdez din. Ang ama ng iyong asawa, sa palagay ko, ay pumupunta rito para sa parehong bagay. Propranolol. Naaalala ko dahil namatay siya di nagtagal. Bata pa. Atake sa puso daw. Lumunok siya. At pagkatapos, ang parehong babae na pumupunta ngayon minsan, ang ina ng iyong asawa, ay dumating para kunin ang mga gamit ng namatay. At di nagtagal, nagsimulang pumunta ang binatang si Paulo na may bagong reseta. Ang sahig na baldosa ay tila tumagilid. Hindi ito hinala, ito ay isang kumpirmasyon. Isang kasanayan sa pamilya, mula sa ama hanggang sa anak, at ang aking ama ay nasa gitna. Salamat po. Nagawa kong sabihin, salamat sa inyong pag-unawa. Ginang, sabi niya ng seryoso bago ako umalis. Mag-ingat po kayo. At alagaan ninyo ang inyong asawa. Ang gamot na iyon ay hindi biro. Lumabas ako sa nakakasilaw na liwanag ng kalye. Mag-ingat po kayo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang babala. Umupo ako sa isang bangko sa plaza, nahihilo. Kinuha ko ang disposable phone at tinawagan si David. Nasa San Fernando ako. Kumpirmado. Bumibili si Paulo ng propranolol sa mataas na dosis sa loob ng maraming taon. Ginagawa rin ito ng kanyang ama dito. Namatay siya sa atake sa puso. Naaalala ito ng parmasyutiko. Sumipol ng mahina si David sa kabilang linya. Iyan ang nag-uugnay sa mga piraso. Iniimbestigahan ko ang pagkamatay ng unang Valdez. Ang mga file ng coroner noon ay kakaunti. Masyadong maikli. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit. Si Dr. Leon, ang family doctor. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan 6 na buwan pagkatapos ng pagkamatay ng pasyente. Hindi iyon nagkataon, walang nagkataon. Sige na, Emilia, bumalik ka na sa Maynila ng maingat. Habang hinihintay ang bus pabalik, isang mensahe ang pumasok sa aking personal na telepono galing kay Bea. Ems, kailangan nating mag-usap. Urgent, tungkol kay Paulo. Sorry talaga, pwede ba tayong magkita bukas? Ang galit at sakit ay nag-uumapaw sa akin. Mag-usap?
pagkatapos ng ginawa niya? Ngunit marahil ito ay isang pagkakataon. Maaari akong makakuha ng impormasyon mula sa kanya. O harapin siya. Sige, bukas. Sa dati nating kapihan. 5 p.m. Malamig kong sagot. Ang biyahe pabalik ay malabo. Pagdating sa kondo, amoy malinis at may nakahandang hapunan. Nasa kusina si Paulo. Mahal, kumusta ang Cebu? Tanong niya. Lumalapit para halikan ako sa pisngi. Ang kanyang tingin ay sinuri ang aking mukha. Okay lang. Okay lang. Maraming ideya. Sabi ko, lumalayo papunta sa kwarto. Maliligo lang ako. Ems, teka. Pinigilan ako ng kanyang boses. Ayos ka lang ba? Mukha kang maputla. Pagod lang. Ang biyahe at ang pagbubuntis, alam mo na. Mahina akong ngumiti. Tumango siya, ngunit hindi kumbinsido ang kanyang tingin. Sige, naghanda ako ng inihaw na isda. Magaan lang. At ang bitamina mo? Itinuro niya ang asul na tableta sa tabi ng aking baso ng tubig sa mesa. Ang bagong bitamina na ako mismo ang naglagay doon kaninang umaga bago umalis. Ngunit ang makita itong nandoon, inaalok niya, ay nagpaduwal sa akin. Salamat mahal, sandali lang. Sa shower, tahimik akong umiyak. Ang bitag ay sumasara sa paligid ko. San Fernando, ang parmasyutiko, si Bea, si Paulo, sa kusina na may maskara ng isang nag-aalalang asawa. Kailangan ko pa ng higit pa. Kailangan ko ng isang bagay na hindi matututulan. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood ng balita si Paulo, may naalala ako, sa bodega. Nakatago mula nang mamatay siya, ay isang kahon ng mga personal na gamit ng aking ama. Gusto itong itapon ni Isabela, ngunit tumanggi ako. Hindi ko pa ito lubusang nasuri. Masyadong masakit. Ngayon, ang sakit ay nagbago na. Hinintay kong makatulog si Paulo. Pagkatapos, tahimik akong nagtungo sa bodega sa labas ng unit. Ang karton na kahon na may markang La. Mga lumang libro. Isang pares ng salamin. Ang kanyang paboritong relo na hindi na gumagana at isang maliit na photo album. Binuksan ko ito. Mga larawan ng aking kabataan, ng aking tunay na ina na nakangiti. At pagkatapos ay isang larawan na nagpahinto sa aking paghinga, ang aking ama. Mas bata, sa isang hardin na nakaakbay sa isang babae, hindi si Isabela. Ito ang babae sa larawan na natagpuan ko sa kahadeyero, ang may mabait na mga mata, si Elena, at sa tabi nila, isang mas batang babae na may matigas na mukha at malamig na tingin. Si Isabela, ngunit hindi tulad ng biyenan na kilala ko. Ito ay isang mas batang Isabela, na may pilit na ngiti. Ang tatlong tao ay tila hindi komportable. Hindi nakatingin ang aking ama sa kamera. Nakatingin siya kay Elena na may malalim na kalungkutan. Binaligtad ko ang larawan. Sa likod ang sulat kamay ng aking ama, nanginginig, na para bang isinulat niya ito matagal na. Luneta Park, 2009, kasama si Elena at ang kanyang kapatid na si Isabela. Isang araw bago masira ang lahat. Sana hindi ako bumigay. Patawarin mo ako, Emilia. Sana hindi mo malaman, kapatid niya. Si Isabela ay hindi biolohikal na ina ni Paulo. Siya ay kanyang tiyahin. Nambadan intakan dapatang dulo, si Elena, ang babae sa larawan, ang dapat na tunay niyang ina. At ano ang nangyari sa kanya? Isang aksidente, tulad ng kay Dr. Leon. Isinara ko ang kahon, nanginginig. Ang kwento ay mas masalimuot kaysa sa inaakala ko. Tiyahin at pamangkin, pinagbuklod ng lihim at krimen. Bumalik ako sa kwarto. Mahimbing na natutulog si Paulo. Ang kanyang telepono sa bedside table ay kumislap na may notification. Hindi ko napigilan. Maingat ko itong kinuha. Kailangan ng fingerprint para ma-unlock, ngunit kapag natutulog siya, minsan ay sa bibig siya humihinga at iniiwan ang kamay sa kumot. Sa sukdulang pag-iingat, kinuha ko ang kanyang tulog na kamay at idiniin ang kanyang hintuturo sa sensor. Nag-unlock ito. Ang puso ko'y kumakabog. Hinanap ko ang kanyang mga mensahe. Walang bago kay Bea. Binura na niya.
Hinanap ko ang email. Walang kahina-hinala. Pagkatapos ay naalala ko ang tinanggal na file. Hinanap ko sa basurahan, walang laman, ngunit mayroong isang cloud storage app. Malapit ko na sanang bitawan nang makita ko ang Notes app. Binuksan ko ito at naroon, isang listahan na may mga petsa at numero. Pang-araw-araw na dosis, naipon na dosis. Ang mga petsa ay kamakailan lang. At sa tabi ng ilan ay may notasyong B at T. Bitamina. Tubig. Ang huling petsa ay ngayon, na may T sa tabi nito. Tumingin ako sa baso ng tubig na nasa aking bedside table pa rin. Kalahati na lang ang isinilbi niya sa akin ng may pagmamahal sa hapunan. Uminom ako ng kaunti. Hindi lahat, isang malamig na pawis ang bumasa sa akin. Hindi lang ang bitamina, pati ang tubig, ang bagong filtering pitcher, sabi niya. Nagfi-filter ito ng lason papasok. Maingat kong kinuha ang baso. Bukas, dadalhin ko ito kay David. Kailangan itong masuri. May dapat magbayad at nasa akin ang mga ebidensya para magsimula. Bukas, makikipagkita ako kay Bea at pagkatapos ay kailangan kong magpasya sa susunod kong hakbang. Hindi na lang ito pagtakas. Ito ay pagganti. Ang dati nating kapihan ay isa sa mga modernong lugar sa Malate na may madilim na ilaw at mga nakasabit na halaman. Madalas kaming pumunta roon ni Bea para pagtawanan ang aming mga problema. Ngayon, ang hangin ay amoy kataksilan. Nauna akong dumating, umupo ako sa isang mesa sa likuran, nakatalikod sa pader. Kailangan kong makita ang lahat. Dumating si Bea 5 minuto ang huli. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 linggo. Malalalim na eye bags. Ang buhok niya'y walang dati nitong kinang. Nang makita ako, nag-atubili siya na parang tatakbo palabas. Pagkatapos, na may bagsak na mga balikat, lumapit siya at umupo. Ems, simula niya, hindi tumitingin sa aking mga mata. Pinaglalaruan niya ang isang papel na napkin. Salamat sa pagpunta. Wala akong sinabi. Tinitigan ko siya. Naghihintay. Ang aking katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang panunumbat. Sorry, bulong niya. Tumulo ang kanyang mga luha. Sorry talaga. Hindi lang yung kahapon. Mas matagal pa. Yung kahapon? Tanong ko, na may malamig na kalmado. Ang ibig mong sabihin ay, noong binisita ka ng asawa ko, ang asawa ng best friend mo, sa apartment mo habang akala ko'y nasa honeymoon ako, o yung dati pa, namutla siya. Alam mo, nakita ko ang mensahe. Gaano nakatagal, Bea? Bago pa kayo ni Pau, lumunok siya, ilang taon na. Maikli lang. Isang pagkakamali. Itinigil namin noong nagkakilala kayo. Sumpaman. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa. Pero simula nang ikasal kayo, bumalik siya. Sabi niya nalilito siya, na ang kasal ay isang pressure. Tanga ako, Ems. Nagseselos ako. Nagseselos ako sa'yo, sa buhay ninyo. Tigilan mo ang pagdadahilan. Putol ko sa kanya. Hindi ako nandito para pakinggan ang mga hinaing mo. Nandito ako para sa sinabi mo sa mensahe. Urgent. Tungkol kay Paulo, magsalita ka. Tumingin si Bea sa paligid, kinakabahan, at mas lalo pang ibinaba ang kanyang boses. Ilang buwan na ang nakalipas, pinuntahan ako ni Paulo. Balisang-balisa siya. Sabi niya, kailangan niya ng pabor, isang malaking pabor, na natatakot siya. Para sa'yo. Para sa akin. Oo. Sabi niya, nagbago raw ang ugali mo, na naging paranoid ka mula noong pagkalaglag mo, na natatakot kang magkaproblema ulit at ayaw mong magpatingin sa doktor. Sabi niya, ang OBGYN mo, si Dr. Ramos, ay may nakitang masama sa mga resulta mo, pero ayaw kanyang takutin. Hiningi niya sa akin na baguhin ang isang ulat. Na ako, mula sa laboratorio ng ospital, ay may access sa mga resulta at maaaring baguhin ang mga ito. Pakiramdam ko ay lumubog ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Baguhin ang isang ulat, isang hormonal analysis, para magmukhang normal. Sabi niya para raw sa kapanatagan mo,
na pagkatapos ay dadalhin ka niya sa ibang espesyalista ng lihim, na iyon lang ang paraan para hindi ka matakot. Akala ko nakakatulong ako. Pinalitan ko ang mga value sa system para magmukhang tama ang lahat. Anong mga value ang pinalitan mo? Tanong ko. Bawat salita ay parang isang kutsilyo ng yelo. Yung sa thyroid at ilang coagulation markers. Ibinigay sa akin ni Paulo ang mga normal na value na dapat kong ilagay. Coagulation. Maaari ba itong makaapekto sa pagbubuntis? O sa panganganak? O sa isang pagdurugo? At pagkatapos, patuloy ni Bea na parang sinasakal. Pagkatapos ng pagkalaglag, humingi siya ng isa pang pabor. Naburahin ko ang history ng binagong analysis na iyon. Natanggalin ang anumang bakas. Sabi niya, hindi na raw mahalaga. Natapos na. At ako. Ulit. Ginawa ko. Alam mo ba kung ano ang nasa mga bitamina ko, Bea? Diretsyong tanong ko. Alam mo bang nilalason nila ako? Nanlaki ang kanyang mga mata. Tunay na natatakot. Ano? Hindi! Hindi, Ems, hindi! Diyos ko, hindi! Ang sinabi lang niya sa akin ay tungkol sa mga analysis mo, sa mental health mo. Hindi ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Tanga ako, isang makasariling tanga. At ngayon, natatakot ako. Kahapon, pagkaalis niya, hinalughog ang apartment ko. May nakapasok. Walang nawawala, pero wala sa ayos ang mga gamit. At nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Isang boses na binago. Sabi, tumigil ka sa pakikialam sa mga bagay na hindi mo dapat alalahanin. Ang unang beses, iyon ay isang babala. Unang beses? Isang linggo na ang nakalipas. Pumalya ang preno ng kotse ko. Muntik na akong maaksidente. Akala ko nagkataon lang. Ngayon, hindi ko na alam. Ems, natatakot ako. At siya, si Paulo, tinanong niya ako kahapon kung mayroon pa akong mga kopya ng orihinal na mga ulat. Yung mga pinalitan ko. Sabi niya gusto niyang sirain lahat para sa seguridad. Siyempre, burahin lahat ng ebidensya. Tulad ng file sa kanyang telepono. Tulad ni Dr. Leon na namatay sa isang aksidente. May mga kopya ka ba? Tanong ko. Hinawakan ang kanyang braso. Tumango siya, umiiyak. Nasa isang pendrive sa bahay. Itinago ko pagkatapos ng tawag para kung may mangyari, kailangan mong ibigay sa akin iyan, Bea. Mahalaga. Oo, ibibigay ko sa'yo. Pero ano bang nangyayari, Ems? Anong ginawa ni Paulo? Bago pa ako makasagot, nag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Tiningnan niya ito. Namuti siya na parang pader. Siya, si Paulo. Huwag mong sagutin. Kailangan kong sagutin. Kung hindi, maghihinala siya. Gamit ang nanginginig na kamay, sinagot niya ito. Hello? Oo. Kasama ko siya sa kapihan. Oo. Hindi, wala. Nag-uusap lang kami. Oo. Sinabi ko na sa'yo. Wala akong. Sige. Mamaya na lang tayo mag-usap. Binaba niya ito. Tiningnan niya ako. Takot na takot. Gusto niya akong makita mamayang gabi. Sabi niya. Importante. Dalhin ko raw ang pendrive. Huwag kang pumunta, Bea. Kailangan kong pumunta. Kung hindi, malalaman niyang may sinabi ako sa'yo. At saka, hindi niya tinapos ang pangungusap. Ang takot ang nagsalita para sa kanya. Pupunta ako. Ibibigay ko sa kanya ang pendrive. At pagkatapos ay aalis ako ng Maynila. Sandali. Sa bahay ng ate ko sa Davao. Ito ay isang masamang ideya, ngunit hindi ko siya mapigilan. Hindi nang hindi sinasabi sa kanya ang buong katotohanan, at iyon ay maglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Sige, sabi ko, sumusuko. Pero bago iyon, ibigay mo sa akin ang pendrive. Gagawa ako ng kopya. Pagkatapos, pwede mong ibigay ang orihinal para mayroon kang panlaban kung may mangyari. Nag-alinlangan siya, ngunit tumango. Nasa bahay. Tara na. Malapit lang ang kanyang apartment. Isang maliit at maaliwalas na unit na ngayon ay parang isang patibong. Habang kinukuha niya ang pendrive na nakatago sa likod ng isang painting, nag-vibrate ang aking disposable phone. Isang mensahe mula kay David.
Isabela. Unang asawa, ama ni P. May bahagyang history ng sakit sa puso. Ginamot ni Dr. Leon. Pinirmahan ang pagkamatay bilang natural na atake sa puso. Dr. Leon, namatay sa aksidente sa kotse, pagpalya ng preno, parehong pattern sa aksidente ng kaibigan mong si Bea. Mag-ingat. Huminto ang puso ko. Pagpalya ng preno. Bea! Teka! Sigaw ko. Pero huli na. Narinig ko ang ingay ng pagbukas ng pinto sa harap. Hindi ang pinto mula sa labas, kundi mula sa loob ng garahe. Mabilis na mga yabag. At ang boses ni Paulo, matamis at nakalalason. Bea, mahal, nandito na ako. Hindi mo na kailangang bumaba. Lumabas ako ng kwarto. Si Bea ay nakatayo na parang bato sa pasilyo, hawak ang pendrive. Si Paulo ay nasa pasukan, nakangiti. Ang kanyang ngiti ay naglaho nang makita ako na lumalabas mula sa kwarto. Ems? Anong sorpresa? Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Bea patungo sa akin. Nagkakalkula. Pareho lang siguro ng sayo. Sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Dumadalaw sa isang kaibigan. Anong pagkakataon? Nawala ang lahat ng tamis sa kanyang tono. Bea, halika rito. Kailangan nating mag-usap. Si Bea, nanginginig, ay humakbang patungo sa kanya. Ako naman ay humakbang pasulong. Ibigay mo sa akin ang pendrive, Bea, sabi ni Paulo. Iniunat ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang pendrive sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa akin. Sa kanyang mga mata ay may ganap na takot. Paolo, ako! Ngayon na! Utos niya, na may lamig na nagpapalamig ng dugo. Si Bea, na parang na-trance, ay iniabot ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isang malakas, may awtoridad na katok. Pulis, buksan niyo to! Natigilan kaming tatlo. Nagmura ng mahina si Paulo. Si Bea, sa isang mabilis na kilos, ay inihagis sa akin ang pendrive. Nasalo ko ito sa ere, at itinago sa bulsa ng aking maong. Tinitigan ako ni Paulo ng masama, ngunit pagkatapos ay pumunta sa pinto at binuksan ito na may pilit ng ngiti. Sa labas ay may 2 pulis, isang lalaki at isang babae. Ang lalaki, matangkad at may pagod na tingin, ay ipinakita ang kanyang plaka. Magandang hapon, ako si Sergeant Morales. Ito ba si Miss Bea Valero? Opo, ako po, sabi ni Bea. Nanginginig ang boses. Nakatanggap kami ng isang anonymous na tawag na nag-uulat ng posibleng gulo sa address na ito. Ayos lang po ang lahat, sabat ni Paulo. Suot ang kanyang maskara ng isang kaakit-akit na lalaki. Lahat perpekto, officer. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang sa pagitan ng magkaibigan. Walang seryoso. Naayos na, hindi ba, mga mahal? Tiningnan niya kami ni Bea. Ang kanyang tingin ay isang utos. Nanatili akong tahimik. Si Bea rin. Pinagmasdan kami ni Sergeant Morales, na mas matagal na tumingin sa aking maputlang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila walang nakaliligtaan. Sige, kung sigurado kayo, sabi niya, hindi kumbinsido. Ginoong Valdez, tama? Nakita ko na kayo sa ilang charity event kasama ang inyong ina, si Isabela Montes, isang napakaaktibong babae. Oo, tama po, sabi ni Paulo, na may pilit na ngiti. Bueno, hindi ko na kayo gagambalain pa. Tumalikod si Sergeant Morales, ngunit pagkatapos ay huminto. At Miss Valero, mag-ingat po kayo sa inyong sasakyan. Mahalaga ang preno. Minsan, bigla na lang pumapalya. Nagdudulot ng mga pangit na aksidente. Nagtama ang aming mga mata sa isang iglap. Mabilis lang, ngunit nakita ko ito. Isang babala. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang kasama. Sumara ang pinto. Ang katahimikan sa pasilyo ay mabigat. Tapos na ito, sabi ni Paulo. Wala ng maskara. Ang kanyang boses ay isang hibla ng puot. Bea, aalis ka na ba ngayon? At ikaw, Ems, uuwi ka na sa akin? Kailangan nating mag-usap. Hinawakan niya ako sa braso ng mahigpit. Sa kotse, pabalik sa bahay, wala kaming imikan. Ang tensyon ay isang pader sa pagitan namin. Pagdating, naghihintay si Isabela sa sala.
Ang kanyang tingin ay tumagos sa akin na parang isang punyal. May problema ba? Tuyong tanong niya. Walang hindi ko kayang ayusin, ungol ni Paulo. Binitawan ako. Magpapahinga si Ems. Masyado siyang balisa. Oo, magpahinga ka anak, sabi ni Isabela na may peking ngiti. Kailangan mong isipin ang sanggol. Nagkulong ako sa banyo. Kinuha ko ang pendrive na ibinigay ni Bea. Nasa akin na ito. Ebidensya. Ngunit takot din ako. Alam ni Sergeant Morales, ang kanyang babala ay hindi nagkataon. Kakampi ba siya? O bahagi ng network ni Isabela? Itinago ko ang pendrive sa loob ng tangke ng inidoro. Walang titingin doon. Nang gabing iyon, habang nagkukunwaring tulog, narinig kong nagbubulungan si Paulo at Isabela sa sala. Hindi ko maintindihan ang mga salita, ngunit ang tono ay apurahan, galit. Kinabukasan, ang headline ng online na pahayagan ay nagpahinto sa aking paghinga. Batang babae. Namatay sa trahedya sa kalsada sa C5. Hinala. Pagpalya ng mekanikal. Ang larawan, malabo, ay nagpakita ng maliit na kotse ni Bea na wasak sa isang poste. Sabi sa artikulo. Namatay siya noon din, na mabilis ang takbo, na maaaring pumalya ang preno. Napaupo ako sa isang silya. Pinuntahan siya ni Bea at ibinigay ang pendrive o akala niya. At pagkatapos, isang aksidente, nag-vibrate ang disposable phone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Sabi lang, ikaw na ang susunod. Tumigil ka na sa pakikialam. Ilang segundo pagkatapos, tumunog ang aking personal na telepono. Numero ito mula sa ospital kung saan nagtatrabaho si Bea. Sinagot ko ito na may bara sa lalamunan. Ginang Emilia Santos? Ako po ang supervisor ng laboratorio. Ikinalulungkot naming ipaalam ang pagpanaw ng aming kasamahan, si Bea Valero. Sa kanyang agenda, kayo po ang nakalistang emergency contact. Iniisip po namin kung maaari kayong pumunta para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Binaba ko ang telepono. Hindi ako makahinga. Ang pagkakasala, ang takot, at ang galit ay sumasakal sa akin. Umilaw muli ang screen ng telepono. Isang tawag naman. Pribadong numero. Sinagot ko ito ng walang boses. Ginang Santos? Si Sergeant Morales po ito. Ng pulisya. Iyon ang boses ng Sergeant kahapon, malalim at mahinahon. Tungkol po sa aksidente ng inyong kaibigan. Kailangan ko pong magtanong sa inyo. Opisyal na aksidente ito, pero sa akin, at sa akin, may mali. Pwede po ba tayong magkita sa isang pampublikong lugar ngayon? Tumingin ako sa saradong pinto ng kwarto. Sa kabilang banda, pinaplano ng aking asawa at biyenan ang aking kamatayan. At sa aking bulsa, isang pendrive na may ebidensya na sinimulan na nila akong lasunin bago ko pa man malaman. Opo, bulong ko. Pwede po tayong magkita. Saan? Isang patibong ba ito o isang kaligtasan? Wala na akong pakialam. Pinatay nila ang kaibigan ko. Nagbayad si Bea para sa aking pag-uusisa. Hindi ako susuko ng hindi lumalaban. Ang boses ni Sergeant Morales ay parang isang angkla sa gitna ng unos ng takot. Nagkita kami sa greenhouse ng La Mesa Eco Park, isang lugar na pampubliko at puno ng mga tagong sulok. Dumating ako ng maaga, pinagmamasdan ng mga pamilya at turista. Ang normalidad ay tila isang insulto. Dumating si Sergio na nakasibilyan. Mas mukhang pagod kaysa kahapon. Umupo siya sa tabi ko sa isang bangkong nakatago sa gitna ng mga halaman. Nakikiramay ako sa iyong kaibigan, sabi niya. Hindi na gumamit ng formalidad. Hindi na niya ako tinawag na Ginang Valdez, napansin ko. Santos, sabi sa paunang ulat. Pagpalya ng mekanikal, isang pudpod na linya ng preno. Sinabi niya sa akin noong nakaraang linggo na pumalya ang preno, muntik na siyang maaksidente. Bulong ko, nakatitig sa mga dahon ng isang ficus. Nakatanggap siya ng isang pagbabanta sa telepono. Alam ko, sabi ni Sergio, na ikinagulat ko. Nasa lugar ng krimen ang kanyang telepono. Sinuri namin ang mga tala. Isang tawag mula sa isang disposable number, imposibleng matunton, ang babala. Huminto siya. Nakatanggap ka rin ba ng mensahe? Hindi iyon tanong.
Tumango ako. Ikaw na ang susunod. Kailangan kong magtanong ng direkta, Emilia. Sa tingin mo ba, ang iyong asawa na si Paulo Valdez at ang iyong biyena na si Isabela Montes ay sangkot sa pagkamatay ni Bea Valero? Ang tanong, na sinabi ng mahina at malinaw, ay nagpalaya sa akin. Oo, at sa pagkamatay ng aking ama. At sa pagtatangkang lasunin ako at ang aking sanggol. Ang mga salita ay lumabas na parang isang pinipigilang agos. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa recording, sa mga insurance, sa botika sa San Fernando, sa mga bitamina sa binagong mga resulta ng lab. Ipinakita ko sa kanya ang pendrive na ibinigay ni Bea bago siya mamatay. Hindi ko sinabi na nagnakaw ako ng mga dokumento mula sa kahadiyero. Masyado na iyon. Nakinig si Sergio ng walang kibo. Tanging ang kanyang mga mata ang dumidilim habang ako'y nagsasalita. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Malaki ito, napakalaki, at mapanganib. Si Isabela Montes ay hindi basta-basta. May mga koneksyon siya sa pulisya, sa coroner, sa mga insurance. Ang una niyang asawa, ang ama ni Paulo, ay isang respetadong negosyante. Ang kanyang pagkamatay ay naging napakakumbinyente para sa kanyang pananalapi. At wala silang ginawa? Lahat ay legal sa panlabas, tulad ng aksidente ni Bea. At tulad ng anumang plano nila para sa iyo. Tinitigan niya ako. Hindi ka maaaring manatili sa bahay mo. Kahit isang araw pa. At saan ako pupunta? Wala akong ibang mapupuntahan. Kasinungalingan. Mayroon akong isang tao. Isang taong hindi ko na nakikita mula nang mamatay ang aking ama dahil ayaw sa kanya ni Isabela. Ang aking lola sa Iloilo. Perpekto. Umalis ka ngayon din. Huwag mong gamitin ang iyong credit card. Mag-withdraw ka ng cash. Gamitin mo lang ang disposable phone para makipag-ugnayan sa akin sa numerong ito. Binigyan niya ako ng isang card na may sulat kamay na numero. At ang iyong pribadong investigador, kung pinagkakatiwalaan mo siya. Walang iba, kahit na mga lumang kaibigan. Naiintindihan mo ba? Opo. At ano po ang gagawin ninyo? Mag-iimbestiga mula sa anino. Opisyal na sarado na ang kaso ni Bea, ngunit maaari akong maghalungkat sa pagkamatay ng iyong ama. Sa unang Valdez, kay Dr. Leon, kailangan ko ng oras at kailangan mong maglaho. Tumango ako. Natatakot ako. Ngunit mayroon ding isang matinding determinasyon. May isa pa po, sabi ko. Naaalala, si Isabela ay hindi biolohikal na ina ni Paulo. Tiyahin niya, ang aking ama ay kasama ng tunay na ina. Si Elena. Bago ang lahat. Mayroon akong litrato. Kumunot ang noo ni Sergio. Mas lalong komplikado. Ang ugnayan ng dugo ay wala. Tanging interes lang. Iimbestigahan ko si Elena Montes o kung sino man siya. Umalis ka na, Emilia. Ngayon na. Bumalik ako sa unit na parang isang magnanakaw. Wala si Paulo. Nag-iwan ako ng isang malabong sulat. Umuwi muna ako sa lola sa Iloilo ng ilang araw. Kailangan ko ng hangin. Nakaka-stress ang pagbubuntis. Tawagan na lang kita, kapani-paniwala ito. Kami ng aking lola sa ama, si Rosario, ay malapit bago mamatay si Papa. Pagkatapos, naglagay ng distansya si Isabela. Nag-empake ako ng isang maliit na maleta, tanging ang mga mahahalaga, kasama ang pendrive, ang litrato, at ang mga nakunan kong dokumento. Pagdaan sa study, bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, sa ibabaw ng mesa, nakita ko ang isang bukas na sobre mula sa bangko. Isang statement mula sa isang account sa Cayman Islands. Isang malaking papasok na transfer mula sa isang kumpanya ng insurance na hindi ko kilala. Ang petsa ay isang linggo pagkatapos ng pagkamatay ng aking ama. Ang benepisyaryo, Isabela Montes. Ang ebidensya ay napakalinaw na halos malaswa. Kinuha ko ito. Isang panganib, ngunit hindi ko ito maiiwan. Ang paglipad papuntang Iloilo ay malabo. Bawat kaluskos, bawat taong lumalapit ay nagpapatalon sa akin. Pagdating ko sa bahay ng aking lola sa isang distrito sa Iloilo City, isang alon ng emosyon ang lumunod sa akin. Si Lola Rosario.
na may puting buhok na nakapusod at suot ang kanyang delantal. Ang nagbukas ng pinto, ang kanyang mga mata, puno ng parehong pagod na karunungan, ay nagliwanag at pagkatapos ay nabalot ng pag-aalala nang makita ang aking mukha. Apo ko, anong nangyari sa'yo? Napahagulgol ako sa kanyang mga bisig at umiyak nang hindi ko pa nagagawa mula nang magsimula ang lahat. Ikinuwento ko ang lahat o halos lahat, pinalambot ang mga mas nakakatakot na detalye para hindi siya matakot. Nakikinig siya ng tahimik. Hinahaplos ang aking buhok. Nang matapos ako, hindi siya mukhang nagulat. Noon pa man, alam kong ahas ang babaeng yan, sabi niya, na may magaspang na boses. Bulag ang tatay mo. Masyado siyang malungkot pagkatapos mawala ng nanay mo. At dumating ang isang iyon, kasama ang kanyang anak at magagandang asal. Pero ang mga mata niya ay malamig. Emilia, kasing lamig ng marmol ng isang puntod. At ang bata, palaging nakatingin sa kanya na parang naghihintay ng utos. Lola, alam niyo po ba ang tungkol kay Elena, na siya ang tunay na ina ni Paulo? Dahan-dahang tumango si Rosario. Ikinuwento sa akin iyan ng tatay mo minsan, lasing sa lungkot. Nahulog siya kay Elena, isang mabuti at malambing na babae. Si Isabela ang kanyang nakatatandang kapatid, mainggitin at masama ang loob. Nang magsimulang magkita ang mga magulang ninyo, nagwala si Isabela. Sabi niya, nagsakripisyo siya para palakihin si Paulo pagkatapos silang iwan ng kanyang kapatid. Kasunungan-lingan. Lahat kasinungalingan. Hindi sila iniwan ni Elena. Umalis siya dahil ginawang impyerno ni Isabela ang buhay niya. Pinaniwalaan ng tatay mo ang mga kasinungalingan ni Isabela na konsensya siya at sa huli, pinakasalan niya siya. Iyon ang kanyang ikinapahamak. At si Elena, ano pong nangyari sa kanya? Namatay siya di nagtagal pagkatapos magpakasal ng tatay mo kay Isabela. Isang aksidente sa bahay daw, isang gas leak. Ang mga mata ng aking lola ay nagningas sa galit. Walang nag-imbestiga. Wasak ang tatay mo. At mula noon, si Isabela na ang kumontrol sa lahat sa pera, sa bahay, kay Paulo. Kinilabutan ako. Ang pattern ay malinaw. Tanggalin ang sinumang hahadlang. Tumira ako sa kwarto ng mga bisita. Sa loob ng ilang araw, ito ay isang kanlungan. Ang amoy ng sampagita mula sa hardin, ang tunog ng buhay sa labas. Ang simpleng pagkain ng aking lola ay nagbalik sa akin sa isang mas inosenteng panahon. Nakausap ko si Sergio sa disposable phone. Nag-iimbestiga pa rin siya, ngunit maingat. May mga hadlang, sabi niya. Mga nawawalang file, mga testigo na ayaw magsalita. Tumawag din si Miguel, ang investigador. Sinusundan niya ang daloy ng pera mula sa mga insurance. Dumadaloy ito sa iba't ibang kumpanya sa mga tax haven. Ngunit may pattern, malalaking kita pagkatapos ng bawat pagkamatay. Ang iyong ama, ang unang Valdez, at isang Ramon Delgado, ang unang asawa ni Isabela na walang nakakaalam. Namatay din ng bata, aksidente sa bahay, 3 lalaki, at ngayon, si Bea at ako. Isang hapon, pagka-uwi mula sa pamimili kasama si Lola, may napansin akong kakaiba sa aking kwarto. Ang aking pregnancy journal, isang maliit na kuwaderno kung saan ko isinusulat ang aking mga iniisip para sa sanggol, ay wala sa kung saan ko ito iniwan. Natagpuan ko ito sa isang drawer sa ilalim ng mga damit, nakabukas sa isang pahina kung saan ko isinulat. Ngayon, nanaginip ako ng isang itim na kotse na humahabol sa akin. Natatakot ako, maliit, pero lalaban ako para sa'yo. May nagbasa nito, isa bahay na ito. Kami lang ni Lola, at hindi niya kailanman hahalongkatin ang mga gamit ko. Lola, may pumasok po ba sa bahay? Isang kapitbahay? Isang delivery man? Umiling siya. Nag-aalala. Wala. Apo, tanging ang tagalinis lang, si Lola, na dumarating tuwing Huwebes, pero Martes ngayon. May nakapasok dito. Alam nila kung nasaan ako. Nang gabing iyon, pinilit ako ni Lola na sumama sa prosesyon ng Birhen ng Pag-asa sa kanilang parokya. Makakabuti sa'yo. Apo, magdasal ka. Hindi ako relihiyoso, ngunit pumayag ako. Puno ang simbahan.
Ang amoy ng insenso ay makapal. Nakipagsiksikan ang aking lola sa kanyang mga matatandang kaibigan. Naiwan ako sa likuran, malapit sa pinto, pakiramdam ko'y hindi ako kabilang, at saka ko siya nakita. Si Isabela, nakatayo sa tabi ng isang haligi, nakasuot ng itim na damit, nagdarasal na may rosaryo sa kanyang mga daliri. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng usok at mga kandila. Hindi siya nagpakita ng gulat. Tanging isang bahagya, malamig ng ngiti. Pagkatapos ay lumapit siya sa aking lola. Pinanood ko siya habang kausap niya si Lola Rosario. Namutla ang lola ko. Hinawakan ni Isabela ang kanyang mga kamay na may pekeng pakikiramay. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, dumulas sa gitna ng mga tao na parang isang anino. Ano pong gusto niya? Tanong ko sa lola ko nang bumalik siya sa tabi ko, nanginginig. Wala apo, wala. Nakikiramay lang daw para kay Bea. Ngunit hindi siya tumitingin sa aking mga mata. Lola, sabihin niyo po ang totoo. Bumuntong hininga siya, talunan. Sinabi niyang dapat daw akong mag-ingat. Na ang pagbubuntis sa edad mo ay maaaring mapanganib. Na ang ina ni Paulo, ang tunay na ina, ang kawawang si Elena, ay nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak at namatay sa pagdurugo. Na isang trahedya iyon na siya. Bilang nakatatandang kapatid, ang kailangang mag-alaga sa sanggol. Sabi niya, minsan daw, nauulit ang kasaysayan. Hinawakan ako ni Lola Rosario sa braso. Emilia, ang babaeng iyan ay demonyo. Tinatakot ka niya. Hindi iyon pagbabanta. Iyon ay isang pangako. Sinasabi niya sa akin kung paano nila ito gagawin. Isang aksidente sa panganganak, isang pagdurugo, na kasama ang mga binagong resulta ng coagulation na pinagawa ni Bea, ay magiging lubos na kapani-paniwala at lahat ay makikiramay sa nagdadalamhating biyudo, si Paolo. Nakokolekta ng insurance. Ang plano ay perpekto, halimaw, ngunit perpekto. Bumalik kami sa bahay ng tahimik. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lola, kinuha ko ang disposable phone. Kailangan kong tawagan si Sergio. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ngunit bago pa ako makatawag, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel. Maikli at nakakatakot ito. Natagpuan ko si Elena Montes. Hindi siya namatay sa gas leak. Ipinasok sa isang pribadong psychiatric hospital 1 buwan pagkatapos ng kasal ng tatay mo kay Isabela. Diagnosis: psychotic depression. Namatay doon 6 na buwan pagkatapos. Opisyal na sanhi: pagpapakamatay. Sertipiko: pinirmahan ni Dr. Leon. Natagpuan ko ang isang nursing aide na nagtrabaho doon noon. Sabi niya, laging sumisigaw si Elena na gusto ng kapatid niya na nakawin ang kanyang anak. At isang binatang lalaki, isang teenager, ang lihim na bumibisita sa kanya, nagdadala ng mga candy. Isang araw, pagkatapos ng isa sa mga pagbisitang iyon, natagpuang patay si Elena. Overdose. Ang pangalan ng teenager ay Paulo. Nabitawan ko ang telepono. Hindi lang siya kasabwat, ito ay kanyang gawa. Kinurap ni Isabela ang sarili niyang pamangkin. Hinulma siya sa kanyang imahe. Tinanggal nila ang sarili niyang ina, ang aking ama, at ngayon ay pupunta sila para sa akin at sa aking anak. Tumingin ako sa bintana, sa madilim at tahimik na kalye ng Iloilo. Ang kanlungan ay hindi naligtas. Alam nila. Natagpuan nila ako, at malupit na ipinaalala sa akin kung ano ang aking nakatakdang kapalaran. Mamatay tulad ni Elena. Tulad ng aking ama, tulad ni Bea. Ngunit hindi na ako ang takot na Emilia na nagtatago sa isang aparador. Ako ay isang ina na ninakawan ng lahat. At isang ina na may plano. Nasa akin ang mga ebidensya. Si Sergio ang katotohanan. At ngayon, mayroon din akong apoy ng paghihiganti. Kinabukasan, tinawagan ko si Sergio. Kailangan nating kumilos. Hindi na tayo pwedeng maghintay. May plano sila para sa panganganak. Alam ko kung paano sila paaaminin. Anong gusto mong gawin? Tanong niya. Maingat ang boses. Kailangan ko ang tulong mo para pekein ang sarili kong kamatayan. Sabi ko. Ang boses ko'y malinaw at matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Ang plano ay mapanganib, halos kabaliwan,
Ngunit ito lang ang naiisip ko. Kailangan kong paniwalain sina Paulo at Isabela na nagtagumpay ang kanilang plano, na ang sanggol ay hindi na isang banta sa kanilang malagim na negosyo. Kailangan kong maging kampante sila, magbaba ng kanilang depensa, at magkamali. Sa simula, nag-atubili si Sergio. Masyadong mapanganib, Emilia. Kung maghinala sila kahit kaunti, naghihinala na sila, putol ko. Alam nilang nasa Iloilo ako. Alam nilang takot ako. Kung bigla akong magkaroon ng trahedya, magiging kapani-paniwala. Inaasahan nila ito, at kapag akala nila'y nanalo na sila, gagawa sila ng isang katangahan, tulad ng pagtakas o pagkuha ng insurance ng maaga. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, pumayag siya. Mayroon siyang kapatid, si Laura, na isang OB-GYN sa isang maliit na pribadong ospital sa labas ng Maynila. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng bahagya, sapat para makuha ang kanyang tulong. Siya, na nasuklam, ay pumayag. Hindi namin maaaring gamitin ang isang pampublikong ospital. Masyadong mapanganib na may makakilala sa aking pangalan o mukha. Isang linggo pagkatapos, mula sa isang pampublikong telepono sa Iloilo, tinawagan ko si Paulo. Ang boses ko'y wasak, nanginginig, na parang umiiyak. Paolo, may nangyari. Isang bagay na masama. Lumunok ako, tinitingnan si Sergio na nagmamasid mula sa malayo. Ang baby. Nagkaroon ako ng matinding pagdurugo. Nasa ospital ako. Sa kabilang linya, may katahimikan. Pagkatapos, ang kanyang boses, puno ng perpektong pag-arte ng pag-aalala. Diyos ko, Ems, nasaan ka? Anong ospital? Papunta na ako. Huwag kang pumunta. May mga test pa silang ginagawa. Magulo. Kasama ko si Lola, sabi ng mga doktor. Na, malamang, mawawala siya. Isang tunay na hikbi ang lumabas sa aking lalamunan. Dahil sa pagsasabi nito, ng malakas, kahit peke, ang sakit ay totoo. Ems, mahal, kailangan kong makasama ka. Hindi. Sabi ko ng may diin. Hindi ko kaya. Hindi kita kayang makita ngayon. Hindi ako malakas. Tatawagan kita mamaya kapag may balita na. Pasensya na. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumapit si Sergio at binigyan ako ng panyo. Magaling ang ginawa mo. Bulong niya. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap na pagsubok. Kailangan naming gayahin ang isang pagpasok sa emergency room at isang kapani-paniwalang ulat medikal. Si Laura, ang kapatid ni Sergio, ang nag-ayos ng lahat. Papasok ako sa isang pinto sa likod na may peking ID at ilalagay sa isang tahimik na kwarto. Siya mismo ang gagawa ng ulat ng isang spontaneous abortion na may mga komplikasyon sa pagdurugo. Iniuugnay ito sa mga problema sa coagulation na nasa aking peking history. Isang history na, sa kabalintunaan, sila mismo ang gumawa sa pamamagitan ni Bea. 2 araw pagkatapos, sa Maynila, handa na ang lahat. Nakasuot ng maluwag na damit at maputla dahil sa makeup. Pumasok ako sa ospital kung saan ako inutusan. Si Laura, isang maliit na babae na may kayumangging buhok at mabait ngunit nag-aalalang mga mata, ang naghihintay sa akin. Dinala niya ako sa isang pribadong kwarto. Mag-isa ka lang dito. Kung may magtanong, isa kang pasyente sa ilalim ng aking pangangalaga para sa isang incomplete abortion na kailangan ng raspa. Pineke ko na ang lahat ng papeles. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sana alam mo ang ginagawa mo, Emilia. Nagtitiwala sa iyo ang kapatid ko, pero sobra na ito. Wala na akong ibang pagpipilian. Sabi ko, humihiga sa kama. Ang amoy ng antiseptic ay nagpaduwal sa akin. Hindi mahirap magmukhang may sakit. Nagsimula na ang operasyon. Si Sergio, mula sa labas, ay nagbabantay. Si Miguel, ang investigador, ay nakikinig sa mga pag-uusap ni na Paulo at Isabela sa telepono salamat sa isang device na naipasok niya sa kotse nito. Ang unang tawag na naharang ay dumating ng hapong iyon. Ang boses ni Isabela, malamig na parang marmol. Nakumpirma mo na ba, Paolo? Sabi niya nasa ospital siya, na nagdugo. Mukhang wasak na wasak.
Tumawag ako sa ospital na ibinigay ng lola, ang Iloilo Doctors. Sabi nila wala silang pasyenteng may ganoong pangalan. Huminto ang puso ko. Hindi namin naisip na tatawag siya sa mga ospital sa Iloilo. Ang aking lola, sa ilalim ng aking utos, ay ibinigay ang pangalan ng pinakamalaking ospital. Iniisip na ang burokrasya ay magtatakip sa amin. Isang pagkakamali. Isabela, kita mo na? Sinabi ko na sa'yo. Mas matalino siya kaysa sa inaakala natin. Nagsisinungaling siya, Paulo. At bakit niya gagawin iyon, Isabela? Dahil may alam siya, takot siya, o may ebidensya siya. Ang palabas na ito ay isang patibong, para maging kampante tayo. May katahimikan. Pagkatapos, si Paulo, na may bagong boses, malamig at desidido. Kung ganoon, bilisan natin ang plan B. Hindi na natin mahihintay ang panganganak. Masyadong mapanganib. Kung naghihinala siya at pumunta na sa pulis. Isabela, sang-ayon ako, ang paraan ng ama, malinis at mabilis. Nasa iyo ba ang kailangan, Paolo? Oo. Nakatago, pero kailangan kong makalapit sa kanya. Kung wala siya sa Iloilo, nasaan siya? Isabela, iwan mo na sa akin iyan. Hahanapin ko siya. Ikaw, maghanda ka at mag-book ka na ng mga tiket papuntang Argentina, tulad ng napag-usapan. Pagkatapos gawin ito, aalis na tayo. Gamit ang pera mula sa mga insurance, mamumuhay tayong parang mga hari malayo rito. Ipinadala ni Miguel ang recording kay Sergio, na ipinasa naman sa akin. Ang pakinggan ito, habang nakahiga sa kama ng ospital, ay parang pag-inom ng lason, walang duda. Pinag-uusapan na nila ang pagpatay sa akin na parang nagtatapon lang ng basura. Ang paraan ng ama. Ang propranolol ba o iba pa? Kailangan natin silang paandarin, sabi ni Sergio sa disposable phone. Kung plano nilang umalis papuntang Argentina, ibig sabihin gusto nilang kumilos agad. At ano ang sabi niya? Kailangan kong makalapit sa kanya. Kung akala nila'y nasa Iloilo ka, doon sila pupunta. Pero kung akala nila'y narito ka sa Maynila, walang kalaban-laban. Tama siya, kailangan namin ng pain. Ilantad mo ang lokasyon ko. Sabi ko, ang boses ko'y paos, sa isang maingat na paraan. Hayaan mong si Miguel ang mag-leak sa isang kurakot na contact ni Isabela sa pulisya, na may isang Jane Doe, na naka-admit sa isang pribadong ospital na tumutugma sa aking description pagkatapos ng isang komplikadong pagkalaglag. Nawala akong malay, malubha. Isang bagay na magpapaliwanag kung bakit hindi ako maaaring tumanggap ng mga bisita. Ito ay isang mapusok na hakbang. Ngunit gumana ito. Kinabukasan, iba na ang sumunod na naharang na tawag. Paolo, nasasabik ang boses. Nakuha ko na. Isang kontak sa presinto. May babaeng walang ID na naka-admit sa St. Luke's. Dumating kagabi, sakay ng ambulansya. Tugma sa description. Nasa OBGYN ward, room 214. Bantay sarado dahil walang papeles, pero nakasedate. Siya iyon, siya na iyon. Isabela, may bantay na pulis? Paolo, isang pulis lang sa pinto, para sa protocol, walang seryoso. Ito na ang pagkakataon natin. Kung malubha siya, matatapos na natin ang trabaho. Magmumukha itong komplikasyon pagkatapos ng operasyon. Pagkatapos, diretso na sa airport. Isabela, mamayang gabi. Ako na ang bahala sa guwardiya. Ikaw ang magdala ng kailangan. Magkita tayo doon ng 2 a.m. Ang patibong ay nakahanda na, ngunit hindi nila alam na ang pulis sa pinto ay si Sergio at ang pasyenteng nakasedate sa room 214 ay hindi ako, kundi isang mannequin na may peluka at isang monitor na nagpapakita ng pekeng vital signs. Ako ay magtatago sa katabing kwarto, konektado sa isang kamera, kasama si Laura at isa pang pinagkakatiwalaang pulis ni Sergio. Dumilim ang gabi. Ang St. Luke's, isang modernong gusali, ay tahimik. Mula sa aking pinagtataguan, nakikita ko ang screen na nagpapakita ng room 214, ang figura sa ilalim ng kumot, ang madilim na ilaw, ang monotonong tunog ng heart monitor. Si Sergio, na nakauniporme,
ay nagbabantay sa pinto, naghihikab ng sobra para sa sinumang nagmamasid. 1:45 a.m., dumating sila. Una si Isabela. Nakasuot siya ng uniforme ng nurse na may gown at takip sa buhok. May dala siyang maliit na bag. Lumapit siya kay Sergio. Magandang gabi, officer. Night shift. Titingnan ko lang ang vitals. Ang kanyang boses ay propesyonal. Walang personal. Si Sergio, ginagampanan ng kanyang papel, ay tamad na tumango. Sige. Hindi pa gumagalaw ang kawawa sa loob ng maraming oras. Pumasok si Isabela sa kwarto. 1 minuto pagkatapos, dumating si Paulo. Nakasuot siya ng madilim na jacket at guantes. Sa kanyang kamay, isang maliit na maleta. Tumango siya kay Sergio at pumasok sa likod ng kanyang ina. Ang puso ko'y kumakabog nang napakalakas na natakot akong marinig nila sa pasilyo. Hinawakan ko ang kamay ni Laura na nasa tabi ko, maputla na parang pader. Sa screen, nakita kong lumapit si Paulo sa kama. Pinagmasdan niya ang hindi gumagalaw na figura. Pagkatapos ay sumenya siya kay Isabela. Tumango ito. Binuksan niya ang maleta at kumuha ng isang pre-filled na heringgilya at isang maliit na bote. Hindi ito propranolol. Ang likido sa heringgilya ay malinaw, cyanide marahil o isang bagay na kasing bilis. Pasensya na, Ems, bulong ni Paulo. At ang kanyang boses, na pinalakas ng nakatagong mikropono, ay halos tunay na malungkot. Pero kailangan ito. Tulad ng sa tatay mo, mabilis at walang sakit. Pangako. Nagbabantay si Isabela sa pinto. Bilisan mo. Lumapit si Paulo, dala ang heringgilya. Iiniksyon niya sana ito sa peking IV drip na nakasabit. Sa sandaling iyon, pumasok si Sergio sa kwarto. Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Hindi na siya mukhang pagod na guwardiya. Mukha na siyang isang lobo. Mabilis at walang sakit, Ginoong Valdez, malinaw niyang sabi. Tulad ng kay Luis Santos, tama? Sabay na lumingon sina Paulo at Isabela, natigilan. Ang heringgilya ay nahulog sa sahig, gumulong hanggang sa paanan ni Sergio. Ano? Anong ibig sabihin nito? Nauutal, nasabi ni Paulo. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Sergio patungo sa kama at pabalik kay Sergio. Tapos na ang laro, sabi ni Sergio. Sumenyas siya. Biglang bumukas ang mga ilaw sa kwarto. Mula sa isang gilid na pinto, lumabas ako, kasunod si Laura at isa pang armadong pulis. Ang kamera na nagre-record sa akin ay live na nagpapadala sa isang mobile unit ng pulisya na naghihintay sa labas. Ang mukha ni Paulo ay isang obra ng ganap na takot. Emilia, pero paano? Si Isabela, sa kabilang banda, ay hindi nawalan ng composure. Ang kanyang lamig ay hindi natural. Napakatalino. Sabi niya, tinitingnan ako ng may paghamak, pero hindi nito pinapatunayan ang anuman. Nandito kami, nag-aalala para sa aking manugang. Dala ko ang kanyang gamot. Gamot na hindi inireseta sa kanya. Sabat ni Laura, itinuturo ang heringgilya, at sigurado akong tugma sa ginamit ninyo para lasunin ang kanyang ama, at marahil pati na ang una mong asawa. Kalokohan. Singhal ni Isabela. Ito ay isang setup, isang paninirang puri. Noon, mula sa pasilyo, narinig ang mas maraming yabag. Bumukas ang pangunahing pinto at pumasok ang ilang mga pulis. Kasama ang isang lalaking nakasuit. Siya ang hepe ng homicide unit. Tahimik na nagtrabaho si Sergio. Ngunit hindi nag-iisa. Isabela Montes at Paulo Valdez, sabi ng lalaking nakasuit, kayo ay inaaresto dahil sa sabwatan sa pagpatay, pagtatangkang pagpatay, at posibleng pagkakasangkot sa pagpatay kina Luis Santos at Elena Montes. May karapatan kayong kumuha ng abogado. Habang pinoposasan sila ng mga pulis, bumigay si Paulo. Siya! Sigaw niya. Itinuturo si Isabela. Siya ang nagplano ng lahat. Pinilit niya ako. Sa tatay ko. Kay Ems. Sa nanay ko. Tiningnan siya ni Isabela nang may malamig na pagkadismaya. Manahimik ka. Tanga. Ngunit ang maskara ay bumagsak na. Ang ebidensya ay napakalakas. Ang mga recording, ang heringgilya,
Ang sarili nilang pag-amin na nahuli ng mga mikropono. Dinala sila palabas ng kwarto. Ang huling imahe ko kay Paolo ay isang takot at talunang bata. Kay Isabela, isang reynang nawalan ng trono, tuwid at tahimik, naglalakad patungo sa kanyang kapalaran nang may paghamak. Lumapit sa akin si Sergio. Ligtas ka na, Emilia. Tumango ako, ngunit hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Tanging isang malaki at nanginginig na kawalan. Nanalo ako. Nakaligtas ako. Ngunit ang halaga ay masyadong mataas. Ang aking kasal, ang aking kaibigan, ang aking inosensya, lahat ay wasak. Tumingin ako sa bintana ng kwarto. Sa madilim na langit ng Maynila, isinasakay ng mga pulis sina Isabela at Paulo sa mga patrol car. Di magtatagal, magsisimula na silang magsalita, magsisihan. Ang mga piraso ng puzzle ay maglalaglagan. Ngunit may isang bagay sa tingin ni Isabela, isang huling kislap ng malupit na tagumpay bago siya dalhin, na nag-iwan sa akin ng malalim na pag-aalala. Masyadong naging madali. Ito na ba talaga ang katapusan? O katapusan lang ng isang yugto? Ang katahimikan na sumunod sa mga pag-aresto ay maikli at mapanlinlang. Nanatili ako sa St. Luke's ng gabing iyon, sa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Hindi ako maaaring umuwi sa aming bahay. Ang lugar na iyon ay hindi na para sa akin. Iginigiit ni Sergio na sumailalim ako sa isang buong pagsusuri. Pagkatapos ng lahat ng ipinainom nila sa'yo, Emilia, kailangan nating malaman kung ano talaga ang kalagayan mo. Sa una, tumanggi ako. Gusto ko lang matulog, patayin ang aking utak sa loob ng isang siglo. Ngunit ang lohika ni Sergio ay hindi matututulan. Kung sinubukan nila akong lasunin sa napakaraming paraan, baka mayroon ng tumalab. Si Doktor. Laura, maputla pa rin mula sa tensyon ng gabi, ang nanguna sa mga pagsusuri. Kumuha sila ng dugo, ihi, at ginawan ako ng isang masusing ultrasound. Ang sanggol sa isang himala ay maayos. Malakas ang tibok. Walang kamalay-malay sa impyernong nakapaligid sa kanya. Iyon lang ang tanging sinag ng liwanag. Ang mga unang oras ng umaga ay ginugol ko sa isang magulong pag-idlip hanggang sa pumasok si Laura sa kwarto. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, propesyonal, ngunit may anino sa kanyang mga mata na nagpatindig ng balahibo ko nang higit pa sa anumang tingin ni Isabela. Emilia, simula niya, umupo sa tabi ko. Ang mga resulta ng toxicology ay hindi normal. Ang mga bitamina? Ang propranolol? Tanong ko. Umuupo. Oo, may mga bakas ng misoprostol, tugma sa natagpuan mo. Ngunit may iba pa, isang bagay na hindi natin hinahanap. Huminto siya, hinahanap ang mga salita. May mataas na antas ng arsenic sa iyong dugo. Napakataas. Nasa hangganan na ng acute toxicity. Nawala ang hangin sa kwarto. Arsenic? Ito ay isang mabagal, kumulatibong lason. Nagdudulot ito ng mga hindi tiyak na sintomas, pagkapagod, pagduduwal, pananakit ng tiyan, pagkalito. Maaari itong ibigay sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon nang hindi napapansin na parang isang sakit, at sa isang malaking dosis, ito ay nakamamatay. Naalala ko ang matinding pagod sa mga nakaraang buwan, ang pagduduwal na isinisi ko sa pagbubuntis, ang pagkalito, sinasabi sa akin ni Paulo. Stress lang yan, mahal. O mga hormone. At naniwala ako. Gaano katagal? Bulong ko. Ayon sa mga antas, ilang linggo na, marahil ilang buwan, na tumatanggap ka ng regular na dosis. Hindi ito isang bagay na aksidenteng naiinom. Emilia, ito ay sinasadyang pagbibigay. Ang tubig, ang bagong pitsel, ang mga pagkaing maingat niyang inihahanda para sa baby, sabi niya. At ako, tulad ng isang tanga, nilulunok lahat. Anong ibig sabihin nito para sa baby? Iyon lang ang naitanong ko. Kumakapit sa tanging dalisay na bagay na natitira sa akin. Ipinatong ni Laura ang isang kamay sa akin. Mas mababa ang antas sa fetus. Sinasala ng inuna ng ilan, ngunit hindi tayo maaaring sumugal. Kailangan mo ng detoxification treatment. Ito ay isang medikal na emergency na. Sa sandaling iyon, pumasok si Sergio sa kwarto. Ang kanyang mukha, na karaniwang pagod, ay puno ng pagkaapurahan.
Nakatakas si Isabela. Ang mga salita ay bumagsak na parang mga bato. Paano? Arestado siya. Inililipat siya sa kulungan ng korte. Ang police van ay hinarang ng isang kotse na nagdulot ng maliit na banggaan. Isang diversion. Nang bumaba ang pulis na nagbabantay sa kanya, may nagbukas ng pinto sa likod mula sa labas at kinuha siya. Ilang segundo lang ang nangyari. May tulong siya, Emilia. Mga taong handa. At si Paulo? Tanong ko. Ang boses ko'y halos isang hibla. Nasa selda siya. Kumakanta na parang isang ibon para makakuha ng mas magaan na sentensya. Takot na takot siya, lalo na sa kanya. Pinunasan ni Sergio ang kanyang mukha. Pero hindi lang iyon. Habang binabantayan namin ang bahay ni Isabela, may natagpuan kami sa isang nakatagong kahadeyero sa ilalim ng sahig ng kanyang aparador. Hindi mga alahas. Ano po? Mga dokumento, mga death certificate, mga insurance policy, at maliliit na urn. 3. May mga pangalan: Ramon Delgado, Antonio Vasquez, Luis Santos ang iyong ama, at isa pang pangalan, Manuel Gutierrez, na hindi natin alam. Ang mga asawa niya? Tanong ko. Naaalala ang sinabi ni Miguel. Oo, kahit papaano ang unang 3. Si Ramon Delgado ang kanyang unang asawa. Ang biolohikal na ama ni Paulo. Si Antonio Vasquez. Ang pangalawa, namatay 1 taon pagkatapos nilang ikasal sa isang aksidente sa bangka. Si Manuel Gutierrez ay isang seryosong kasintahan. Bago niya makilala ang iyong ama, namatay sa biglaang pagpalya ng puso. Lahat ay mga lalaking nag-iisa na may ilang kayamanan. Lahat ay may insurance na pabor sa kanya. Siya ay isang maninila, isang gagamba na pinapakasalan ang kanyang mga biktima. Sinusundan ni Miguel ang mga bakas ng mga bangkay. Patuloy ni Sergio, nakuha namin ang isang utos na hukayin ang mga labi ni Ramon Delgado, ang unang Valdez. Dumating ang paunang resulta mula sa coroner kaninang umaga. Huminto siya. Mataas na antas ng arsenic sa mga buto at sa natirang buhok. Chronic poisoning. Katulad ng sayo. Lahat ay nagtugma na may isang masamang tunog. Ang paraan ay pareho. Mabagal, sigurado, hindi mapigilan. Ako lang ang pinakahuli sa kanyang koleksyon. Hindi siya umalis, bigla kong sabi. Sigurado. Ang takot ay naging isang malamig na katiyakan. Hindi pa siya umaalis ng Maynila. Tinitigan ako ni Sergio. Bakit mo nasabi? Dahil hindi pa tapos ang trabaho. Nakakulong si Paulo. Buhay pa ako. At ang sanggol din. At hindi siya nag-iiwan ng trabahong hindi tapos. Lalo na't hindi siya nag-iiwan ng mga testigo. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ang arsenic ay ang kanyang tahimik na plano na maaaring isisi sa isang sakit. Ngunit nabigo iyon. Ngayon na alam na natin. Ang paggamot ay maaaring neutralisahin ito. Alam niya iyon. Kailangan niya ng plan B. Mas mabilis. Mas direkta. Kailangan mong pumunta sa isang ospital, Emilia, na ligtas para sa detoxification, giit ni Laura. Hindi, sabi ko, mas malakas kaysa sa inaakala ko. Kung magtatago ako, maglalaho siya. Magpapalit siya ng pagkakakilanlan, pupunta sa ibang bansa, at sa loob ng ilang taon, magkakaroon ng isa pang Ramon Delgado, isa pang Luis Santos. At ako, mabubuhay ng nagtatago habang buhay. Tiningnan ko silang dalawa. Gamitin natin ito. Gamitin natin ang lason. Kumunot ang noo ni Sergio. Anong binabalak mo? Pekein natin na tumalab ang lason. Na malubha ako. Nasa bingit ng kamatayan. Na ang sanggol ay nasa panganib. Si Laura ang magiging doktor ko. Maaari niyang ilik na kritikal ang kalagayan ko. Na kailangan ko ng agarang medical evacuation. Marahil sa isang espesyal na ospital sa labas ng Maynila. Isang bagay na magpipilit kay Isabela na kumilos ng mabilis. Na sumugal na pumunta at tapusin ang trabaho kung hindi magawa ng kanyang mga koneksyon sa isang ospital na binabantayan. Ito ay isang kabaliwan. Ngunit sa kabaliwan na iyon, nakasalalay ang tanging pagkakataon. Nagpalitan ng mahabang tingin sina Sergio at Laura. Sa wakas, tumango si Sergio. Habang malaya siya, hindi ka ligtas. At maaaring may iba pang mga kasabwat na hindi natin kilala.
Kailangan natin siyang ilabas sa liwanag. Lumingon siya kay Laura. Kaya mo bang gayahin ang mga sintomas? Oo, sabi niya, nang may determinasyon. Maaari akong maghanda ng isang pekeng ICU room sa isang hindi kilalang klinika. Mga monitor, dokumento, kaya kong gawing totoo. At maaari kitang bigyan ng isang ligtas na swero na magdudulot ng antok at pamumutla para maging kapani-paniwala. At ang sanggol, imomonitor natin palagi. Hindi siya masasaktan ng swero. Pero, Emilia, magiging mahirap ito sa pisikal. Ang panganib, dinaranas ko na ito, putol ko. Gawin natin ito. Ang plano ay isinagawa. Na may katumpakang militar, si Laura, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay ipinakalat ang balita na isang buntis na pasyente na nalaso ng arsenic ay nasa napakalubhang kalagayan sa isang pribadong klinika sa labas ng lungsod at pinag-iisipan ang agarang paglipat sa isang sentro sa Barcelona. Nang gabing iyon, sinigurado ni Sergio na ang impormasyon ay makarating sa mga kurakot na kontak ni Isabela. Nagpanggap akong mabilis na lumala. Inilipat ako sa isang ambulansya na may sirena patungo sa isang halos abandonadong klinika na parang mula sa isang horror movie. Ang kwartong inihanda nila ay malamig, iluminado ng asul na ilaw ng mga monitor na kumikislap ng aking pekeng vital signs. Isang saline drip ang tumutulo sa aking braso. Pakiramdam ko'y mahina, takot, ngunit mas buhay kaysa dati. Ang adrenaline ang aking pinakamahusay na panlunas. Si Miguel ay nagbabantay sa mga komunikasyon. Si Paulo, mula sa kanyang selda, ay gumawa ng isang desperadong tawag sa isang maliit na abogado na konektado kay Isabela. Ang mensahe ay misteryoso. Sabihin mo kay Mama na nalalanta na ang bulaklak. Kailangang putulin ito ng hardinero bago pa nila dalhin. Iyon ang kumpirmasyon. Darating siya. Dumilim ang gabi sa klinika. Si Sergio at 2 pulis na kanyang lubos na pinagkakatiwalaan ay nagtago sa katabing kwarto at sa isang aparador sa akin. Mayroon akong isang panic button sa ilalim ng kumot. Ang paghihintay ay isang pagpapahirap. Bawat kaluskos, bawat hampas ng hangin, ay si Isabela na papalapit. Hanggang sa, malapit sa hating gabi, ang katahimikan ay nabasag. Hindi sa pinto, sa bintana. Pinuwersa niya ito ng may nakakatakot na kasanayan. Isang madilim, maliksi na figura ang pumasok. Hindi ito ang eleganteng Isabela na kilala ko. Nakasuot siya ng madilim na damit, nakatali ang buhok, at sa kanyang mga kamay na may guwantes, kumikinang ang metal ng isang mahabang heringgilya. Lumapit siya sa kama. Ang liwanag ng buwan ay nag-iilaw sa aking mukha. Ang kanyang mga mata, malaya na sa anumang maskara, ay nagniningning na may isang nakakatakot na kasiyahan. Pinagmasdan niya ako, iniisip na wala akong malay. Matigas ang ulo mo, tulad ng tatay mo. Bulong niya, halos para sa sarili. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng poot. Akala rin niya'y kaya niya akong hamunin, na maaari niyang mahalin ang mahinang iyon, ang kapatid ko, nang higit sa akin. Tingnan mo kung saan siya napunta. At tingnan mo kung saan ka mapupunta. Itinaas niya ang heringgilya. Hindi niya ito iiniksyon sa suwero. Diretso ito sa aking leeg. Isang mabilis na tusok. Isang malakas na pampabuo ng dugo. Marahil, na magdudulot ng isang instant na stroke o purong cyanide. Sa pagkakataong ito, walang pagkakamali, bulong niya. Sa sandaling iyon, pinindot ko ang panic button at iminulat ang aking mga mata. Hello Isabela, sabi ko. Ang boses ko'y mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Ang kanyang reaksyon ay parang pusa. Isang kislap ng gulat na sinundan agad ng desisyong kumilos pa rin. Ang kanyang braso ay bumaba na parang isang latigo. Ngunit bago pa man dumampi ang karayom sa aking balat, biglang bumukas ang aparador at lumabas si Sergio na parang isang bukal. Hinawakan ang kanyang pulso at pinilipit ito ng malakas. Ang heringgilya ay nahulog sa sahig. Ang 2 iba pang pulis ay lumabas mula sa katabing kwarto. Mga baril na nakatutok. Huwag kang kikilos, pulis. Nagpumiglas si Isabela nang may hindi inaasahang lakas, mabangis. Hindi siya sumisigaw. Umuungol siya.
Ang kanyang mga mata, nakatutok sa akin, ay nag-aapoy sa dalisay, primal na puot. Akin siya! Dura niya, tumutukoy sa aking ama, o kay Paolo, o sa lahat. Lahat ay akin. Wala kang karapatan. Nagawa siyang pusasan ni Sergio. Habang pinipigilan siya, hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Maniwala ka sa akin, bata. Singhal niya. Kahit ikulong nila ako, nanalo na ako. Dala mo ang regalo ko sa dugo mo. Ikaw at ang iyong supling ay dadalhin ang aking marka hanggang sa libingan. Mas mabagal, ngunit kasing sigurado. Iyon ang kanyang huling mga salita bago siya dalhin, ngunit ang kanyang makamandag na alingaw-ngaw ay nanatili sa malamig na kwarto. Lumapit si Sergio, nag-aalala. Emilia. Hindi, sabi ko, umuupo sa kabila ng panginginig ng aking mga binti. Hindi siya nanalo. Tawagan mo si Laura. Simulan ang paggamot ngayon din. At dalhin ninyo ang heringgilyang iyan para masuri. Tiningnan ko siya sa mata, at sa akin, tanging ang malamig na bakal ng kalooban ang natitira. Mabubuhay ako, Sergio. At ang anak ko rin. At siya, mabubulok sa isang selda na alam na nabigo siya. Ang lason ay nasa aking dugo. Ngunit ang panlunas na pagtanto ko sa sandaling iyon ay hindi lamang nasa isang gamot. Ito ay nasa galit, sa desisyong mabuhay, at sa katarungan na sa wakas ay nagsisimula ng manaig. Epilogo. Ang paggamot para sa detoxification ay isang impyerno. Mga araw sa isang puting kwarto ng ospital na may mga suwerong unti-unting inaalis ang lason sa aking dugo na nag-iwan sa aking mahina at wasak. Ngunit bawat tusok, bawat pagduduwal ay isang paalala. Buhay ako, at sa bawat ultrasound, ang patuloy na tibok ng puso ng aking anak ay isang awit ng tagumpay. Si Isabela ay nasa isang maximum security na selda, naghihintay ng paglilitis. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging kagalang-galang. Kinakain siya ng media, ang itim na biyuda ng Forbes Park, ang mambabarang. Ang paghukay sa mga labi ng kanyang mga asawa ay kumumpirma sa pattern. Arsenic sa lahat. Si Paulo, mula sa kanyang selda, ay patuloy na kumakanta. Kapalit ng mas magaan na sentensya, inalok niya ang lahat ng detalye. Inirelay sa akin ni Sergio ang mga ito. Inamin niya na si Isabela ang pumatay sa kanyang tunay na ina. Si Elena. Sabi ni Serly isang hapon sa ospital. Binigyan niya ito ng overdose ng insulin sa isa sa kanyang mga pagbisita sa psychiatric hospital. Si Paulo, na 16 taong gulang noon, ay nakita itong ginawa niya. Sa halip na masindak, sabi niya, nakaramdam siya ng ginhawa. Sinabi sa kanya ni Isabela na para ito sa kanilang kalayaan. Para maging isang pamilya sila na walang sagabal. Iyon ang kanilang kasunduan. Ito ay halimaw. Hinulma niya ang kanyang kasabwat mula pagkabata. Nilason ang kaluluwa nito bago pa man lasunin ang iba. Inamin din niya ang tungkol sa iyong ama. Patuloy ni Sergio. Malalim ang boses. Minanipula ni Isabela ang kanyang mga gamot sa kolesterol. Hinaluan ng mataas na dosis ng propranolol. Ang atake sa puso ay hindi maiiwasan. At si Bea? Oo, ang preno. Sinabutahe ito ni Paulo sa unang pagkakataon bilang babala. Sa pangalawang beses, pagkatapos ng inyong pagkikita sa kapihan, si Isabela na. May kontak siya sa isang talyer. Gusto niyang patahimikin si Bea at kunin ang pendrive na akala niya'y nasa kanya pa. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinipigilan ang mga luha. Ang galit ay isang malamig na apoy. At ang plano para sa akin? Ang arsenic ay mula kay Isabela. Sa mga patak sa iyong bitamina at sa filter ng pitsel ng tubig. Isang pangmatagalang plano. Kung mabigo iyon, ang plan B ay ang malaking dosis ng propranolol tulad ng sa iyong ama, at kung lahat ay mabigo, ang direktang iniksyon. Siya mismo ang gustong gawin ito. Para sa kasiyahan, tulad ng sa iba, kailangan niyang harapin lahat ito sa isang paglilitis. Sabi ko, iminulat ang aking mga mata. Hindi siya maaaring magtago sa likod ng kabaliwan. Hindi niya gagawin, tiniyak ni Sergio. Ngunit kailangan natin ng isang bagay pa. Isang bagay na tiyak na mag-uugnay sa kanya sa lahat ng krimen, higit pa sa pag-amin ni Paulo.
isang bagay na personal. At saka ko naalala, ang recording ng aking ama na natagpuan ni Miguel sa kanyang mga lumang gamit sa isang cassette tape na na-digitize. Hindi ko pa ito napakinggan. Hindi ko kaya. Ipinasa sa akin ni Sergio ang isang pares ng earphones. Ang boses ng aking ama, mahina at may static, ang pumuno sa aking ulo. Kung pinakikinggan mo ito, Emilia, ibig sabihin, wala na ako. At natagpuan mo na ang lakas na hindi ko kailanman nagkaroon. Si Isabela. Si Isabela ay hindi tulad ng inaakala mo. May sakit siya sa ambisyon at poot. May ibinigay siya sa akin. Isang bagay na nagpapahina sa akin, nagpapalito. Sa tingin ko, siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Elena. At natatakot ako para sa iyo, anak. Kung may mangyari sa akin, hindi iyon natural. Hanapin mo. Hanapin mo ang katotohanan. At lumayo ka sa kanila. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging mas malakas. Mahal kita, anak ko. Iyon ang ebidensya. Ang huling piraso, ang paglilitis ay isang palabas sa media. Si Isabela ay nagdeklara ng not guilty, malamig at mapanghamon hanggang sa ipinakita ng piskal ang recording ng aking ama. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang maskara, isang pagkurap ng mata, isang pag-igting ng panga. Pagkatapos, nang i-anunsyo ng piskal bilang sorpresang teratestigo ang isang coroner na nag-ugnay sa arsenic mula sa mga hinukay na buto sa isang lote ng pestisidyo na binili niya, 60 taon na ang nakalipas, bumigay siya. Hindi emosyonal, kundi sa estratehiya. Tumigil siyang lumaban. Ang kanyang walang laman na tingin ay napunta sa akin. Walang pagsisisi. Tanging pagkilala sa isang talunang laro. Si Paulo, mula sa kanyang upuan, ay umiiyak na parang isang bata. Ang kanyang testimonya ay naging mahalaga, ngunit ang kanyang pagkakasala ay kasing lalim. Siya ay nasentensyahan ng 30 taon sa bilangguan bilang kasabwat sa maraming pagpatay. Si Isabela ay nakatanggap ng habambuhay na pagkabilanggo, kasama ang isang utos na ilagay sa isang psychiatric facility sa kulungan. Ang katarungan, mabagal at mahirap, ay gumana. 6 na buwan pagkatapos, ang amoy ng sampagwita at hasmin ang pumalit sa amoy ng ospital. Nasa hardin ako ng isang bahay sa probinsya, sa ilalim ng araw ng tagsibol. Sa aking mga braso, natutulog si Daniel, ipinangalan sa aking ama. Mayroon siyang malinaw na mga mata at isang kapayapaan sa kanyang mukha na araw-araw kong pinagsisikapang hanapin para sa aking sarili. Ibinenta ko ang kondo sa Maynila at halos lahat ng nagpapaalala sa akin ng buhay na iyon. Gamit ang pera at isang maliit na kasong sibil laban sa ari-arian ni Isabela, bumili ako ng isang maliit na bahay na may hardin malapit sa Iloilo para makasama ang aking lola. Ang therapy ay mahaba, ang takot ay minsan pa ring gumigising sa akin sa gabi. Ngunit ang routine ni Daniel, ang kanyang maliliit na ingay, ay nag-aangkla sa akin sa buhay. Ngunit ng araw na iyon, wala ako sa aking bahay. Nasa kasal ako ni Sergio. Pagkatapos ng kaso, naging magkaibigan kami. Siya ang aking naging sandalan. Nang imbitahan niya ako sa kanyang kasal, hindi ako nag-atubili. Kailangan kong makita na posible ang mga masayang pagtatapos. Ang seremonya ay simple, sa simbahan ng bayan, nang si Sergio, sa kanyang medyo hindi komportableng asul na suit, ay lumingon para tingnan ang pagdating ng kanyang nobya. Nagliwanag ang kanyang mukha sa paraang hindi ko pa nakikita. Tumugtog ang musika. At pagkatapos ay lumitaw siya. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang puntas. Ang kanyang mas mahabang buhok ay nakalugay sa malambot na alon. Naglalakad siya na may bahagyang pag-ika, halos hindi kapansin-pansin, isang pisikal na paalala sa nangyari. Ngunit buhay siya. Nakangiti siya. At ang kanyang mga mata ay hinanap ang akin sa gitna ng mga tao bago tumuon kay Sergio. Si Bea. Isang pigil na hikbi ang lumabas sa aking dibdib. Niyakap ko siya ng napakahigpit na halos magising si Daniel. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa aming mga pisngi. Sorry talaga, Ems. Bulong niya. Sa gitna ng mga luha. Tumahimik ka na, sabi ko. Tumatawa at umiiyak ng sabay. Buhay ka. Sa reception, sa gitna ng mga toast at pagkain, ipinaliwanag sa amin ni Sergio ang lahat.
Ang aksidente ay totoo, ngunit ang ulat ng pagkamatay ay hindi. Nang maharang namin ang pagbabanta kay Bea, alam naming siya na ang susunod na target. Hindi namin siya kayang protektahan 24,000 nang hindi sila inaalarma. Kaya, sa kanyang pahintulot, ni-stage namin ang aksidente, ang wasak na kotse, isang hindi nakikilalang bangkay mula sa morgue, at si Bea ay naglaho sa ilalim ng witness protection. Mahirap, alam ko, ngunit iyon lang ang paraan para protektahan siya. At para na rin maging kampante sina Paulo at Isabela, iniisip na natanggal na nila ang isa pang problema. Ang mensahe ng pagbabanta na natanggap ko, sabi ko, naaalala, ang ikaw, na ang susunod. Galing sa amin iyon, pag-amin ni Sergio, medyo nahihiya. Kailangan naming matakot ka. Para maging kapani-paniwala ang iyong reaksyon. Maruming laro iyon. Pasensya na. Hindi ako magagalit. Gumana ito, nailigtas nito si Bea. At sa isang paraan, pinanatili akong alerto. At ang kasal ninyo? Sabi ko. Tinitingnan si Bea na mahiyang ngumiti. Matagal kaming magkasama, nagtatago, nagpaplano, sabi ni Sergio, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ang nagsimula bilang isang estratehiya ay naging totoo. Ito ang huling twist. Ang pinakamaganda at hindi inaasahan. Hindi lahat ng lihim ay masama. Ang ilan, tulad nito, ay puno ng pag-asa. Sa paglubog ng araw, humiwalay ako sandali sa kasiyahan. Lumapit ako sa isang pergola na natatakpan ng mga halaman, habang idinuduyan si Daniel na nagsisimula ng magising. Mula roon, nakikita ko sina Sergio at Bea na sumasayaw. Ang aking lola na masayang nakikipagkwentuhan. Si Miguel, ang investigador na nakikipag-toast. Ang lason ay naalis na sa aking dugo. Ang takot, unti-unti, ay naglalaho. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, mahaba at malamig, ngunit hindi na nila ako abot. Ngayon, ang liwanag ng kasalukuyan ay mas malakas ang liwanag ng araw sa Visayas, ang tawanan ng mga kaibigan, ang mainit at perpektong bigat ng aking anak sa aking mga braso. Si Isabela ay nakakulong habang buhay, si Paulo rin. Ang kanilang pamana ng kamatayan ay natapos na. Ang sa akin, sa kabilang banda, ay nagsisimula pa lang. Hindi ito isang fairy tale na masayang pagtatapos. Masyado pang maaga para doon. At malalim ang mga peklat. Ngunit ito ay isang pagtatapos na may katarungan. At may isang marupok at puno ng liwanag na simula na nakasandal sa aking dibdib at tinitingnan ako ng mga matang. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay tanging kapayapaan ang nakikita. Ngumiti ako. At sa unang pagkakataon, ang ngiti ay hindi pilit, hindi isang sandata o isang maskara. Ito ay isang ngiti lamang. Ng isang ina, sa ilalim ng araw, ligtas,